Di ba? Kaya mga kababayan, ito yung sunod. Si Vico Soto. Ano nga ba ang inano ni Vico Soto? Naku, mga kababayan, pag napanood niyo ito, magigigil mga DDS dito. Actually, mga kababayan, kung naalala ninyo, pinipetisyonan po si Vico Soto ng mga grupo ng mga DDS para matanggal ito pagiging mayor ng Pasig. Nang naalala nyo, may nagpetisyon kay Bon Tilao. Maraming salamat, sir. Ayan, mega love shoutout. Pinitisyonan ito ni yung abogadong laging hinahawakan niya puro makasalanan. Buti nga ngayon hindi niya hinawakan si Atong Ang. Sino ngayong abogado na yon, mga kababayan, na lahat na lang na may kasalanan siya yung naging abogado? Ito Pasio ba yon? Abogado of sinner? Sin lawyer, sin? Sinner lawyer? Buti nga si Atong Ang hindi siya nag-abogado. So ito po, may pasaring si Vico Soto. Hindi ko naman sinabing para to sa mga Duterte o sa mga DDS, pero parang ganun na nga. Pakinggan nyo mga kababayan. Nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan, mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyat. Di ba? Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw ang yaman mo. Sino po ba yung politician na mayaman, mga kababayan, na walang negosyo pero yumaman? Saan galing? Ako ayaw ko magbigas ng pangalan pero ito ay para sa mga DDS ito na supporter. Kasi alam ko si Vico Soto tinitira talaga ng mga DDS to. Kasi alam ko na ang Pasig, Lene Robredo yan. Lene Robredo yang Pasig. Vico Soto. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Vico Soto, mayaman ka nga, galing naman sa nakaw ang yaman mo. Sino ba yung politician na mayaman tapos walang negosyo pero mayaman? Makapangyarihan ka nga, marami ka namang inaapakang tao. Baka, hindi pa naman kasi marami sa kanila yung 3,000. Ito pa. Para makarating kung nasan ka. Ang pangarap ba natin sa buhay ay magkaroon ng mataas na posisyon? Maging CEO ng gantong kumpanya, maging negosyante na milyonaryo o bilyonaryo. Tapos magtayo ka ng online sabong, tapos papatayin mo ang sabongero. Maging CEO ka sa isang kumpanya, tapos sabihin mo, ganito mag-drive ng kotse, hindi mo kailangan mag-aral. Bakit? Kasi hindi po nakakasaksis ang pag-aral, magtinda ka ng kangkong chips. Totoo yan, mga kababayan. Pangarap mo sa buhay, maging CEO ka ng isang malaking kumpanya, tapos magdadrive ka ng kotse, hindi mo kailangan mag-aral kasi hindi nakakapag-success yung pag-aral, nakakapag-success yung magtinda ka ng kangkong chips. Pangarap ba natin ay sumikat, magkaroon ng 1 million followers sa TikTok? Kaya pangarap ba nating sumikat, magkaroon ng 1 million followers sa TikTok? So ano pa? Kailangan natin mag-guest tayo ng maraming lalaki, tapos mag-wig tayo, mag-makeup ng puti. Tapos dadalhin natin sa apartment na isang kama, may malaking kabinet. Ganun ba, mga kababayan? Ang pangarap ba natin ay magkaroon ng mataas na posisyon at maging makapangyarihan? In my line of work, ang dami kong nakikita, sabi nga kanina, napakadaling makain ng sistema. Yes. People start off with good intentions. But the saddest thing that I've seen as a person in government or working with government are actually... Ma'am Libra, October sa Series Supports at kay Sir Joel CJ, hello po. And kay Ma'am Chai Chair, hello po sa inyo dyan. People who have the right intentions when they start. But along the way, they get lost. Nakakain ng pangarap, ng ambisyon. And again, there's nothing wrong with ambition per se. There's nothing wrong with big, lofty dreams. Yes. Pero ang tanong, bakit ba yun yung pangarap natin? Para sa akin, Mayor Vico Soto, kaya po ganun yung pangarap ko, yung pinakamalaking dream ko sa buhay na maging presidente talaga sa Pilipinas. Bakit? Kasi when I become a president in the Republic of the Philippines, I have many confidential fund. Di ba? Every year, I got billions of confidential fund. How about you, Mayor Vico Soto? Do you agree that every year, you can get
1 trillion? Linis na yun, ha? Ba't ko gusto magka-posisyon? Ask myself every day, ba't ko ba gusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging engineer? Ba't ko ginusto na dito ako mag-a-apply ng trabaho? Pag may trabaho ka na, ba't ko gustong ma-promote? Yes. Ano bang meron? Siyempre, pataas ang sahod. Ano pa? Sana hindi yun lamang, yung posisyon, yung pera, yung kasigatan. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Totoo yan, Biko Soto. Successful ka nga. Ipagpapalit ka naman sa artista. Nako, mga kababayan, parang hindi ko alam sino kayo pinatamaan nito. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Ako nga, Mayor Biko yung asawa ko noon, nasangkot sa droga yon. Hindi ako nag-lawyer. Pero yung staff ko, tinanong doon, nahimatay. Naging lawyer ako bigla. Tapos yung asawa ko, pinagpalit ako sa artista. May anak sila ngayon, 11 years old na. Ang galing, no? Naman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. I hope that we don't think that it is worth it. Diba? Sir Michael Villarin, mega love shoutout po. Ito mga kababayan. Sunod, ito pa, hindi pa tapos yan, may dugtong pa yan. Ito mga kababayan. Easily 1 trillion pesos Sa mayor, of our taxpayers' money in the Philippines. Easily 1 trillion pesos goes to the pockets of our corrupt politicians. Whether you work in the private sector, here or abroad, in the public sector, DPWH, LGU, wherever, very quickly we will start seeing the realities and the problems, not only in our communities but in the government. biruin ninyo, yan yung sabi ni Biko. Every year, kung gusto mo lang magnakaw, 1 trillion, kaya mo yang nakawin. Mayor ka pa lang yan, ha? Sabi ko sa inyo mga kababayan, every year, kaya mong nakawin yan. Si Biko Soto na ang nagsabi niyan. So, saan tayo maniniwala? Kay Harry Roque na hindi naman mayor? Saan tayo maniniwala? Mga kababayan, kay Maharlika? Mayor na to nagsalita, na kapag ikaw politician, kung bulakbul ka, kung gusto mo talaga magnakaw, in 1 year, 1 trillion ang kaya mong nakawin. Diretso sa bulsa yan. Mayor na yan, Siyempre, mayor yan. Mas paniwalaan kong mayor kaysa doon kay Harry Roque, kay Maharlika, o kay Banatbay, o kung sino pa. In our society. Pag pumunta po kayo sa gobyerno, makikita nyo kaagad yung kalakaran, kung gaano kalaki yung mga kickbackan, na tinatawag na ang Standard Operating Procedure o SOP. Standard Operating Procedure or SOP. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na kickback. Ma'am Silpa Glory, mega love shoutout po. And maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you so much. Sa totoo lang mga kababayan, ano ba yung kickback na sinabi ni Biko Soto? Ganito yan mga kababayan. Example ko sa inyo. Halimbawa, si Alice Go. Si Alice Go, isang mayor ng Bamban Tarlac. Ngayon, merong lumapit sa kanya na isang kumpanya na tinatawag na Pogo. Yung Pogo na yon, magtatayo doon sa Tarlac ng pasilidad. Ngayon, bago pumayag si Alice Go, syempre, liligawan yan ngayon ng taga-Pogo. You're Chinese. I'm a Chinese too. How much money do you want? I want to build a building there that it's what we call Pogo Hub. It's a gambling business. So, if I get profit more than 10 billion a month, I will give you 2 billion a month. Comes from the profit of Pogo. Yun po ang tinatawag na kickback. Halimbawa ako negosyante. Meron ako negosyong sports car. Ang tawag ng sports car ko ay Masuwerte sports car. Masuwerte.
Inaalok ko ngayon si Yorme Isko Moreno. Yorme, gusto kong magtayo ng Maswerte sports car dyan, dealership sa Maynila. Bigyan kita isang sports car, tapos monthly 1 million. Payag ka. Ganon yan. Monthly, Yorme, 1 million, tapos plus sports car na Maswerte sports car. Yan ang tawag dyan, kickback. Yeah? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung swerte ka, kung mayor ka at na-shoot ka sa isang lugar na may mga maraming gusali, may mga maraming buildings at negosyo. Bakit? Malaki ang era niyan. Ngayon, pag nilalapitan ka ng mga negosyante na yan, Mayor Kent, ito building ko, Alorica. Ito dito CNN. Ito dito Ayala. Ito C building. Bibigyan ka ngayon ni Ayala 10 billion. Bibigyan ka ni C 10 billion. Bibigyan ka ni Ang ng San Miguel Corporation 10 billion. So 10, 30 billion. 1 year yan. Para saan yung 30 billion? Regalo lang sa'yo yun, Ken. So ako naman si Ken, tuwang-tuwa ako. Bakit? Siyempre, 30 billion isang taon. Ngayon, siyempre, regalo, tuwang-tuwa ako. After ilang linggo, bumalik. Bumalik si Ayala, bumalik si Ramon Ang, bumalik si Henry C. Kent, naalala mo, binigyan ka namin ng tag 10 billion each. So, 30 billion yan. Ngayon, para saan po ba yun, mga sir? Mga sir, para saan po ba yun, mga panyero? Meron lang kasi kaming hiling. Magtayo kasi kami ng another building dyan. Pwede bang wala mo ng permit? Pwede ba wala mo ng permit? Bakit? Binigyan naman kita 10 billion. Atin-atin na lang. Para pag hinanapan ng permit, at least mayor kami nag-direct. Hindi kami sa city engineer's office. Di ba? So, nabudol na ni mayor yung city engineer's office. Bakit? Huwag yun nang hanapan permit yan. Ito, pamerienda. Para sa inyo na yan. Bakit? Huwag yun nang questionin. Bakit? Nakakickback na eh. Kaya nga sabi ni Vico Soto, gusto mo ng 1 trillion a year? Pwede yan. Galing sa kickback. Ganun po kabilis yumaman. Meron nga akong kakilalang mayor na dati ang bahay maliit lang. Ngayon may BGC na. Yeah? Meron ng Forbes. Yung isa may sa Laguna pa. Yeah? Ganon yan. Sunod, mga kababayan. Ito pa, pakinggan natin. Isipin po ninyo kung 6 trillion ang budget ng isang pamahalaan, ng ating pamahalaang nasyonal. Kung kalahati niyan dumadaan sa procurement, 3 trillion. Sabihin na lang natin na ano bang 10% ng 3 trillion, 300 billion. Tama ba? Pero alam naman natin, hindi talaga 10% yan. Pinakamababa na daw, 20%, 30%, 40%. Marinig niyo yung mga ibang nagkukwento, kagaya ni Mayor Benji Magalong, pag sinisiwalat niya po, sinasabi niya, minsan 50%, minsan ghost na. Easily 1 trillion pesos of our taxpayers' money in the Philippines. Easily 1 trillion pesos goes to the pockets. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya sa mga nagtataka po, paano nila nanakaw yan, Ken? Saan yan? Ganito, bigyan ko kay example. Nakita niyo yung papunta kayo ng Manila Bay, tapos maharap ng Philippine Navy. May kalsada dyan, no? Hindi natatapos yung kalsada na yan. Simula nung pagdating ko sa Maynila noon, hanggang ngayon yung kalsada na yan, hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Ang ganda naman ng kalsada, ba't kailangang butasin? Diba? Yung harap ng Philippine Navy, papuntang US Embassy, walang katapusan yung kalsada dyan. Hindi natatapos. Ayos na yung kabila. Yung kabila na naman sisirain. Pag nasira yung kabila, yun na naman kabila. Diba? Kaayos-ayos ng kalsada, binubutasan. Diba? Walang katapusan. Kaya alam nyo bakit mga kababayan, laging nasisira yung kalsada dyan harap ng US Embassy, dyan sa Manila Bay? Alam nyo kung bakit? Ang budget niyan, sabihin natin 1 billion, yung buong street na yan. Ginastos dyan 700 million lang. Yung 300 million binulsa. Halimbawa ako, Purman.
Purman ako sa isang street na yan. 1 billion project. 700 million, yung 300 million, bubulsa ko. Yung 700 million, yun yung ipagawa ko. Pagdating naman dun sa mga tauhan ko, yung 1,000 sako ng simento na budget, gagawin nilang 800 kasako na lang. Yung 200 kasako, bininta na. So, kaya magugulat kayo na every year, yung mga kalsada dyan, lubak-lubak. Kakaayos lang ito, butas na naman. Kakaayos lang ito, sira na naman. Bakit? Yung mga materialis, either substandard, kulang. Kaya nga nakita ninyo yung tulay sa Isabela, mga kababayan, na kung bakit bumagsak. Kulang sa materialis or substandard ang materialis, ninakaw ang budget. Only in the Philippines. Kaya nga si Vico Soto nagsabi, gusto mo 1 trillion a year? Diretso sa pocket yan. Only in the Philippines. Diba? Ganun po yan, mga kababayan. Diba? So ngayon, alam nyo na. Sunod, ito yung panghuli, mga kababayan. Ano nga ba tong panghuli natin? Ito na nga. According sa PNP, mga kababayan, yung mga buto na nakuha ng Coast Guard sa Taal Lake, kinumpirma ng PNP na buto ng tao. Yung iba. Ito, ilan sa mga natagpuan sa Taal Lake na buto ay buto ng tao. So ngayon, ito mga kababayan, kinumpirma po ng PNP, mga buto ng tao ang ilan sa mga natagpuan sa Taal Lake. Ito na mga kababayan. Murang gamot, alamin ko magaling. Dapat Pioneer sa Generics, dapat TGP Generics. Update po tayo sa sinabi ng liderato ng Philippine National Police.